Nagyabang itong Thailand at sinabi na very confident sila na tatalunin nila itong Gilas Pilipinas sa Southeast Asian Games. Very confident itong Thailand at nakikita daw nila na sila ang magiging champion pagdating dito sa men's basketball. Alam naman natin na medyo nahirapan itong ating Gilas Pilipinas na magbuo ng koponan dahil doon sa pabago-bagong eligibility rules na ginawa ng Thailand. At pinagbawalan nga ito sila Justin Brownlee, Angie Kwame, Brandon Rosser at yung iba pa nating mga players. Ganun pa man, nakapagbuo pa rin tayo ng mga top teams, ng mga nakakuha tayong mga top players na masasama dyan at sigurado na magiging competitive ang ating Gilas. At marami naniniwala na dahil nandiyan sila Matthew Wright, si Ray Ray Park, si Robert Bolick, itong sila Dalf Panopio at yung iba pa, magiging maganda pa rin yung lineup nitong Gilas Pilipinas natin at kaya pa rin sumabay dito sa ibang mga teams ngayon. Kaya asahan natin na magiging isa to sa mga tinatawag na malaking tulong para dito sa Gilas Pilipinas. Kung sakasakali, sa tingin ko si Coach Norman Black naman very capable yan at alam na niya kung ano ang gagawin pagdating dito. Siyempre, alam natin, multi-title coach yan, Grand Slam coach yan sa PBA. At of course, alam natin, ang dami niyang championship na nakuha nung nag-coach siya sa UAAP sa Ateneo. Kaya nga asahan natin na magiging, hindi naman natin sabihin madali, pero alam na ni Coach Norman Black kung ano ang gagawin niya pagdating dito sa, sabihin natin, pagpoproseso dito sa kanilang roster. Kaya nga alam na niya kung ano dapat niyang gawin para maging mas maganda kalalabasan nito para sa Gilas Pilipinas at gusto rin niya siguraduhin na magiging mas okay ang lineup nito para sa susunod na mga araw. Kaya nga kung ikaw itong Gilas Pilipinas, talagang plano mo at gustuhin mo sabihin natin magbago talaga itong roster ng lineup mo. Sa tingin ko kinakailangan final lineup na yan para dito sa Gilas at harapin ng Thailand. Samantala naman itong Magnolia Hatchas ay hindi kinaya itong si Juan Gomez de Leaño at natalo sila dito sa Converge Fiberxers. Lumamang nung umpisa Magnolia pero kinapos din ng bandang huli at marami nga nagsasabi na lumabas na naman yung dating sakit ng Magnolia na malakas sa umpisa kakapusin sa huli. Kinakailangan ma-address to kaagad-agad ni Coach L.A. Tenorio para masiguro na sa mga susunod na games ng Magnolia ay hindi na ito mauulit. Medyo mabibigat yung mga laban ng Magnolia kaya kinakailangan talaga na magkaroon sila ng mas magandang resulta dito. At abangan natin talaga kung ano yung susunod na gagawin ito si L.A. Tenorio para masiguro na next time naman na hindi na ito maulit. Dahil syempre alam natin kung bakit pinalitan ito si Chito Victolero. Dahil nga doon sa pagiging intro voice ng Magnolia, malakas sa umpisa, kinakapos sa huli. At syempre, dahil dito sa nangyari sa Converge, kinakabahan yung mga fans ng Magnolia, baka bumalik na naman yung dating sakit ng team nila. Kaya nga kinakailangan ma-address to kagad ni Tenorio. Sa tingin ko, hindi naman trade ka agad-agad ang solusyon dyan. Kinakailangan lang siguro mas magandang pagbalasa ng tao. At importante dito yung depensa. Naging problema talaga dito sa depensa yung nakita natin hindi mapigilan itong si Juan Gomez at saka ito si Alex Stockton. Grabe yung double-double din ito si Justin Baltasar. So maraming mga factors talaga kung bakit natalo itong Magnolia. Kinakailangan ayusin nila mabuti yan. At hindi pwedeng aasa lamang sila dito kay Xavier Lucero. Naka-30 nga si Lucero pero kinakailangan ng kontribusyon ng iba pang players. Kaya kung ikaw itong hotshots, kinakailangan magkaroon ng pagbabago dito sa kanilang approach para maging mas maganda. Ngayon, kung ikaw naman itong Converge Fiberxers, very happy ka doon sa naging panalo mo. At kung ikaw naman itong si Coach Delta Pineda, nag-pay off yung kanilang ginawang training bago dito sa laban. Kaya nga maganda ang naging resulta para dito sa Converge.